NG Haking Isipan. Parang anino. Ang mehea alahala. Dahan-dahan gumagapang, hinintay ang tamang sandali upang sumiklap ang takot. Ang bawat akbang ko sa buwa ay parang paktapak, sabasak, nasalamin. Alam kong masasaktan ako, pero wala akong choice kundi magpatuloy. Hindi ko inasyan na ang pagtakas ko mula sa lahat NG, sakit at gulo ay magdadala sa akin dito, sa isang lugar na matagal ko nang iniwan, isang lugar na parang hinintay lang ako upang lamunin muli. Ang puso ko'y mabigat, puno NG panggamba at ang bawat pintik ay parang nagbubulong, hindi kaligtas. Hindi ka kailanman magiging ligtas. Ang kagubatan ay tahimik, nuginit ang katahimikan na itawi, hindi mapayapa. Parang mayam ga, matang nekatik, mula sa laikad, NGM ga, puno, emgahin na pagkakamalik, kasama ko ang aking kuya ang tanging kasama ko sa pagtakas na ito. Abang binabaybay namin ang masukal, nadahang patungo sa isang baryong matagal nang inabandona NG aming mehea pangarap. Dun, sa isang lumang bahay na iniwan NG aming mehea magulang bago sila pumanaw. Kami pansamantalang magpapahinga. Ang bahe na ayon ay isang NG alahala ingunit sa bawat sulok nito. Ya may nakaambang dilim parang MG multong. Ayaw kaming pakawalan matagaw na naming kinalikuran ang lugar na ito. No hum mahea bata pa kami. Puno NG pagahasa ang aming emga. Puso ay niniwan namin ng baryo para sa Maynila. Inabol ang mehea pangarap na sa unay parang kusing liwanag NG Arrow. OTT sa loob NG mereming teyan. Maayos naman ang aming buhay dun. May emga engeti. May emga simpleng gabi eneng kitawanan. May emga pangarap na unti-unting nabuo. Enguni isang raw, parang hinintay lamang ng rem, kapalarang na kami, imaging kampante bago, nito'y nila ang lupa, sa ilalim, NG, aming emga pa. Ang kaking kuya, ang lalaking inakala, kung kailanman, ay machising matatak, ay nalunod sa dagat, NG Yutang. Hindi ko alam kung paano nangyari, kung paano niya hinayaang lumala ang lahat. Pero higit sa Yutang, may megabanta, saya aming buhing gahininta na pagakumali. MBA tinig, sa dilim, na nanggangako NG sakit kung hindi. Kami magbabadjat, wala kaming gibang, mapupunta ang beryong ito, ang bahe na ayon, ang tanging kanlungan na natitira. Saya amin. Habang naglalakad kami, ang gemgasangga sa palihit ay parang mahea, kamay na sinusubukang abutin kami hinitay ang aming pagkakasala. Ang haking kuyay, tahimik, nuganit ramdam ko ang bigat NG kanjang, emga inisip. Hindi ko kailangang magtanong alam ko ang dahilan ang kanyang katahimikan. Ang bawat akbang namin ay isang paalala NG. Aming kabiguan, NG mehea bagay, na hininte, nunanguni hindi kailanman natupad. Asterisk malapichi, nava, bulong ko sa aking sarili kahit alam kong walang magpapakitan ang sagot ang cellphone kayo, iwalang silbi na, nabos ang baterya OTT. Ang aking kuya rin, ay wala nang oras na masabi, ang tanging gabay namin ay ang nolalabing, lawanagan na hey, araw. Nauntunting nilalaman, NG, baka magabi na, sabi ko saya, isip ko katang, idelang, ilong, ay nakpadala, NG kirot, sa aking dibdib, ang kagubatan, ay hindi laitas, sa gabi. May kwento mula saya aming kabataan, emga bulong tungkol, samga, espiritu, nilalang na, gumagala kapak, ang mendowe, natutulog. Hindi ko kailanman, pinaniwalang, ang mehea lonun, pero ingalon, sa bawat ingayang giraon, osnaping gisanga, parang may sumasigaw, SAOkin, na magmadali, asterisk may isa pang dayam, sana mas maklay, mas pamilyar, patungo sa, palengke NG bar, poro sira na ro, ang tulay dun, isang taon nang hindi na ayayos, kaya dito kami,
Saya gitna ang kagubatan kung saan ang bawat puno ay parang may saraling sikreto, hinintay ang tamang oras upang ibunyag ito. Ang amin magapa ay mabigat hindi lamang dahil saya pagat, kundi dahil sa bigat ng aming hinintay na pakbabago, hinintay na kapatawaran, hinintay na bagong simula na hindi kailanman dumating ang aming ipon ay sapat lamang para sa hilang buwan. Pagkatapos nun, wala akong ideya kung paano kami mabubuhay. Ang baryo ay hindi katulad NG Maynila walang mehya oportunidad na naghintay. Walong mga ilaw na magpapelyanag sa amin landas. Pero say ingyon, ang tanging mahalaga ay ang makarating. Kami sabay makapagpahinga o tete makahanap upang harapin ang hinintay. Ang dilam ay unti-hunting bumabalot at sa bawat ramdam ko ang presensya NG isang bagay hindi ko alam kung ano pero hito'y malapit. Hininte ang tamang sandali upang ipakita ang sarili. Ang bawat agbag ko sa masukal nalandas na ito ay parang pagsentok sa dibdib mabigat, masakit, punoon pangamba. Sa likod ko, naririnig ko ang mehya ba, NG iba, mga stranggerong tulad, naming, hinentay, NG kapalaran sa baryong ito. Ang mega puno sa paligid ay parang mga saksi tahimik ngunit puno ang sikreto na parabang hinintay nila kaming magkapatid upang sabihin ang magkakwentong matagal ng inilibing ng panahon. Ang haking kuya'y naglalakad sa unahan. Ang guni ramdam ko ang bigat ng kanyang katahimikan, isang katahimikan na puno anak hindi masabisabing hininte. Ang gaming patutunguan ay isang lumangbay ay siyang labi NG nakarahan na iniwan NG aming magamagulang. Puro habang papalapit kami isang tanong ang bumabalot SAIS kayo nandiyan pa kayait sa dami ng rimbagyong dumahan sa India tahong lumipas baka wala na kamin guwian kundi India guo NG menga pangarap na ininta inatin nun. Sigurado ka bang may bahay patayo run bulong kau sa hangin kahit alam kong hindi rin sigurado ang aking hujangang kanjang mehya mata ay nakatutok sa lahat pero ramdam ko ang kanyang pag-aalinlangan. Kung wala na kaya natin yan sobi niya isa isip kao kahit hindi niya ito binikas may kaunting ipon pa kami sapat para makaraos NG ilang buwan sapat para makapaumpisa muli. Pero ang tanong na hindi ko mahalis sa isip ko ay simple pa kano kong maubos ang pera paano kunggang baryong ito na nakala naming kanlungan ay maging isang bitan. Ang dilim ay anti-anting yumayakap saya kagubatan at kasabay nito ang lamig na parang humahaplo saya. Balat ko inintay ang tamong sandali upang samiksiksa aking megabuto. Kuya, bakit ba kasi dito pa tayo dumaan? Tanon kau sa isip kau, kahit alam ko ang sagot. Sira na ang tulay. Sa mas maikling dan, isang teon nang wasak ay sang palala na kaitang mikabagay na inakala na iting matiba ay maringgumo. Kaya heto kami, saya gitna ng kagubatan. Inintay NG Anino at NG kwentong hindi ko gustong marinig. NG yutang NG kingkusya NG. Dohay lang NG lahat NG. Ito, hindi ko lubos maisip kung paano niya hinayaang mangyari ito. SA Manila, choy maayos na anglat. May mga araw na puno kitawanan. Mga gabi na ininta. Nataning, engip pero hay siyang haraw. Nagbago ang layet. Isang scam ay isang kumpanjang nanggako NG kaya manam pero niloko lamang kami. Ang aking kuya na laging may enggiti nun ay biglang nawalan NG liwanag sa MG mata. Ang perang ininvest niyang perang hininta natin bilang sagot sa aming mihya pangarap ay nawala na parang usok at kasabay NG pagkawala nito ay ang mahiabanta, mga tawag,
esa gabi. MGA tinig na nangganga ko, NG sakit kung hindi kami magbabayad, hindi ko naman sinasadya, paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang mehea salitang hindi niya kailanman binikas. Alam ko na nasasaktan rin siya ng bawat araw na lumilipas ay siyang pala, ay siyang palala, NG, kanjang, pagkakamali. Pero kahit gaano kasakit ang katotohanan, nadamay ako saya kanyang pagtakas. Ang MGA Grupo NG, MGA hinente natin magelalaking may matatalim na mata o tetemege salita na parang kunyal ay hindi kami titigilan hanggat hindi nababayaran ang utang. Kaya ito kami tumatakas. Inintay ang isang bagong simula sa isang lugar na inintay na itang noon. Kapag nakapagrabaho na ako, kuya tutulungan kita, bulong ko saya sarili ko, kahit ramdam ko ang bigat pangakong iyon. Alam ko na hindi madali ang magaipon, NG perasa, baryong hito, kung sa hangang ga, oportunidad ay kasing bihayra, NG liwanag, SA kagabatang ito, pero hindi rin kami maaring magtago habang buhay. Balang araw, kailangan naming harapin ang mega hinintay natin. Kailangan naming bayaran ng mehe utang, hindi lamang sa pera kundi sa mehea pangarap. Nanawala ang haking kuya itahimik, pero alam ko na naririnig niya ring ang MGA salitang ito sa kanyang alam ko na nasasaktan siya na ang gibawachi hakiban niya izanggi. Laban-laban sa surili ni Anggi. Konsensya kuya, tayong dalawa na lang bilong kayo sa hongin na para bang maririnig niya ang aking puso. Hindi natin kailangang magisa. Ang mehea, salita NG aming mehea, magulang ay bumabalik sa kinangwiling nila na kahit anong problema. Magkakasama kaming lalaban. Kahit gano kahirap, kahit gano katagal, magbabayad kami. Hindi lang SM hinintay natin, kundi siya amin sarili. Sa mekapangarap na inintay natan noon. Ang kagubatan ay tahimik pero sa bawat akbang, ramdam ko ang mehea mata sa dilim. Inintay ang amin susunod na galaw. Inintay ang amin susunod na pagkakamali. Ang bawat salita NG hacking, kuya ay parang hebla NG paghasa. Naganit sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang bigat NG aming sitwasyon na parang hinente NG kapalarang ang tamang sandali upang durojan kami habang naglalakad kami ang Angeanino NG kagubatan ay antanting nililemon NG dil at siyang bawate ingay kaitang may nang kalusko sa NG MGA daw na parong bulong NG siyang bagay na hindi ko kayang panggalanang sa kabila ang kanyang mega salita. Nararamdaman ko ang kanyang pagsisisi, ang sakit na dala NG, MGA maling decision na hinintay neta noon bilang sagat sa aming gengga pangarap. Pero kahit gaano kasakit ang katotohanan, ang tanging natatira sa amin ay ang iset isa dalawang kaluliweng tumatakas. Inintayan NG siyang inintayin na hindi pa rin natin lubos na naunahan. Swert kayo siyo ang MGA salitang bumabalik sa isip ko kahit hindi na niya kailangang sabihin. Sa kabila ang lahat, ramdam ko ang kanyang pasasalamat, ang kanyang pangako na magbabago, pero ang panggakong ilong ay parang kandila sa hitna NG. Bago maduling, mawala kapag hinente, NG, hungin ang tomong sandali. Huwag ka nang magsusugal saya. MG bagay na hindi sigurado yulong katoe sa sarili katoe, isang palala na ininta, inetan, nonuganet, hindi naitan, inasyahan na magdadala sa amin dito sa isang baryong parang nakalimot na siya min. Ang gaming MGA ay patulo isa pagagban. At sa wakas, ang kagubatan ay umiwalay na parabang inintay kami NG siyang bagong mundo sa kabilang panig. Isang maklik, Beasa motor, ang nagdala sa amin sa perayong hinente.
na tinang lugar kung saan kami lumaki, kung saan ang bawat sulok ay mayalala, NHMHan GT at Lua. Ngunit habang naglalakad kami patungo, saya aming dating tahanan isang kabaang, bumalot sa akin dibdib ang bay. Nandam pa o bakay minta inalamang. Kami NG Emegago ay isang pajala NG Emegabagay na iniwang natang tag rating. Nomin azang. Bulat ang sumaluwang sa akin. Ang bay ay nakatayo pa ring. Matibay sa kabila NG. Maheaba yung duman. Ang pintura ay nabagbag na. Ang mahea damo sa palihit ay tumaas na parang enga kamay na ininta ang aming pagbablik. Pero sa kabuan ito ay matitirahan. Parinisang kanlungan. Kahit puno NG alahala na ininta inatin nun. Sa loop, ang galekabag ay parang kumot na bumalot sa bawat bagay mula sa sayi hanggang sa enga lumang kagamitan na iniwan nitan. Ang bawat taplos NG engine ay nakpapalapat NG dumi. Hachihelus, maubo kami sa chinji. Nito, kailangan nating maglinis. Bulong ko saya isip ko, kahit ang katawan ko pagit na, pagit mula saya mahabang biyaha. Ang gabi ay malalim na at ang tanging gusto ko ay makapagpahinga pero ang bahe na ito ay parang may saraling plano hinintay kami upang subukin ang aming lakas. Kahit kwarto lang muna, sobi kayo sarili kayo, ay sang pangako na makakaiga, kami NG mayos kahit sa isang gabi. Inilagay namin ang aming gagamit sa isang sulok o tete, lumabas kami upang huminga ang sariwang hangin. Sa labas, ang angin ay malamig hininte ang aming pagad na kaluluwa. At saya unang pagkaramdam ko ang isang kakaibang katahimikan hindi payapa, kundi isang katahimikan na parang may hinintay, kinabukasan, abang nawawalis. Ako sa labas at inaayos sa neheking, kuya ang mehe basura, tatlong lalaki ang lumapit sa amin. Ang kadalang mukay hindi familiar. Nuganat ang kadalang enegiti ay parang hinente. Natan sila bago ba kayo rito? Tanon, isa at ang kanjang. Boses ay mayalong. Kuryosidad na nagpabigat sa akin dibdib. Hindi, taga rito kami, pero ngayon lang ulit nakabalik sa getkaw sa isip kao, habang ang aking kuya ay nagpapakilala. Sila'y mahabagong muka, mahakapitbaha, na hinintay natin na hunit. Hindi na tangi na siyahan. Ang baryo ay nagbago na ang enga dating kakilala ay wala na umalis patungo. Saya ibang bayano, ibang bansa, hininte ang mas magandang buha na hininte natang noon. Ang gamgavay na dating dikit-dikit ay nakalayo na oteang dating enege, baryo ay napalitang enege, katahimikan na parang sementeryo. Enge tehemek na rito. Bulong ko saya aking kuya abang enga lalaki ay nakpalam na patungo sa bayan. Eng kanyang mehya mata ay puno. NG pareong. Tanong, nainintay ko paano kami mabubuhay dito? Ang gebarayong ito ay parang isang labyrinth NG alaala. Hinente ang amin mehya pagkakamali upang ipalala sa amin ang mehya hinente nitang nun. Kailangan nating maganap ang trabaho sobi kausato ay sang paalala na hindi kami maaring magtago habang buhay. Ang utang NG eking kuya ay parang anino sumusunod. Saya amin kahit saan kami magpunta. Pero sa kabila NG lahat, naniniwala ako na may peran kong magtutulungan kami kung hindi kami susuko. Ang gabaro ay tahimik. Nuganit sa bawat sandali. Ramdam ko ang mahya mata sa dilim. Hinintay ang aming susunod na hakbang. Inintay ang aming susunod na laban. Abang naglalakad kami sa malit na palengke. Enge, aming baryo, isang kakaibang katahimikan. Ang view malit, akin, na parang ininta ING. Lugar na ito, ang aming pagbabalik upang ipakita kung gaano kalakiang nagbago. Dati ang palang ay puno NG ingamga, tawanan, sigawan.
NG, MG at siksikan NG, MG, tao, na nag-aabol, NG, pinakamagandang, paninda. Pero ngayon, ang mega puesto ay kakaunti na, parang mega jeeping nabunot, mula siya isang dating masigling, NG, ang MG gulay, ay kulang-kulang, ang MG karne, ay biira, at kahit ang MG simpleng sangkap, ay parang, inintay, nunune, hindi na natang mabet. Ang mga tao sa paligid ay may MG. Mukhang pagod, hininte enge MG baga, na hindi na, nila mabil, napilitan na silang maglakbay patungo sa yabayan. Hinente engisang, mas mahayos na pamamelengki, na hindi na may bibigay, NG baryong ito. Englaki engi, pinagbogo, pulong ko sa sarili ko, abang ang aking makahamata ay gumagala sa emega bakanteng espasyo nading punoeng buhay ang meheadang na dating siksikan at mengay ay halon ay maluhag at malinis ngunit ang kolinasang na ito ay hindi nagdosalet ang giginhawa parang isang paalala ito NKM bagay na nawala NGM hinente natang nun na hindi na natang mabala. Kuya, sabayan na lang kaya tayo pumunta? Tenong keo sa isay keo, kait, alam kong hang. Sagot, ay siyang pagod, nabantong hininga mula sa kanya. Huwag muna, neranik ko ang kanjang. Boses sa haking isipan, isang paalala na kailangan. Naming magtipid na kailangan. Naming panatiling and counting pera na natitira. Sa amin, ang bawat sentimo ay parang isang huling ibla NG pagasa, inintayang tamang sandali upang gamitin. Kinabukasan, abang ang haraw ay hindi pa sumisikat, ang bayan ay buhay na naparabang hinintay nito ang MG hinintay nitang yupang ipakita ang saraling bersiyan NG realidad sa isang maliit na karinderya. Ang mejea trabador ay abala na. Esay paghahanda, enge MG kutsilyo, ay umiga sa enge gulay at karne. Ote engusek, mula sa kalan, ay bumabalot sa angin. Pero sa hitna NG paghahanda, may siyang tensyon na inintay ko sa haking dibdib na parabang may mali sa inintay natan dito. Ang gimayray NG karinderya ay sang lalaking may matalin na boses ay nakikipagtalo sa kanyang tauhan. Ang usapan ay tungkol sa karne. Karna hindi dapat gamitin. Karne na inintay, NG mega, balita NG syakit at pangganib. Bakit mo? Inilabas yan, ang galit na boses NG mayari ay parang punyal. Saya katahimikan NG umaga. Sabi kayo na yang nasa garahe ang gamitin natin. Narinig ko ang kanjang mehea salita sa kaking isipan kahit hindi ko sila naririnig ng direkta. Ang kanyang tauhan isang lokusyeng may boses na puno NG takot ay sumagot na may babala. Mula sa barangay babala tungkol sa mehea, bulok na karne. Tungkol sa mehea, sakit na dulot nito. Tungkol sa mehea, inintay natan na makarin magalot NG kapamakan. Pero ang mayari ay walang peki para sa kanya ang negosyo ay hitsalat o teang kalinasen ay hisang luho na hindi kayang bayaran NG mehea hinintay natan sa borayong. Ito ang kalinisan ang nakamamatay. Sabi niya sa hakin isipan ay isang paniniwala na nagpadala, engi lamig, sa aking, ang megay inintay natin, ay hindi lamang pera, o paking kundi ang kalitasan mismo. Sa ibang bahagi, engi bayan, isang lalaki ang naglalakad patungo sa isang backstage, doladala ang bigot, engi isang tagampe na hindi, niya may pagmalaki. Sa kanyang balikat ay isang sinturon isang simbolo ang kanyang panalo. Ngunit saya bawat hakbang, ito'y parang tanikala na, hinintay ang kanyang bawat galaw. Seha ang nanolo, hinintay natin siya bilang, kampiyon nugenet ang kanyang, puso ay walang, tuwaan sa loop NG locker room. Iniagis ni Jang, sinturon sa upuan, kasaba ING kanjang, MG aguante sa tuwalya, na parabang inintay ni Jang,
mapakawalan, ang bigat NG kanjang tagumpay. Ang bawat galanija ay puno NG galit. NG pagsisisi. NG emga inintay na hindi nija maunahang habang ang arawe yantayanting sumisikat ang baryo o teang bayangay. Parang mahea salamin, NG aming sariling, mahea inintainga pangarap. Nanawala, emga, utang na hinintay natin. May gilaban na kailangan eting harapin. Ang kataymikan, NG palang. Ang mehyabulong sa karinderya. Ang biget, NG. Sinturon, NG. Kampeonlat, NG. Ito ay mehea pajala na ang aming pagbablik ay hindi lamang ay sang pagtekas, kundi siyang pagarap sa mehea inintay natin. At sa bawat sandali, ramdam ko ang mehea mata sa dilim. Hinintay ang aming susunod na hakbang, hinintay ang aming susunod na parabang ang parayong ito mismo ay isang nilolang na may saraling plano para sa amin. Ang sincheron ay nahulat esa sahig na may malakas na kalampag na parabang inintay NG silid ang bigat NG haking galit akaking galit upang sumalamin sa kataymikan. Walang nagtangkang magsalita saya paligid ko alam nila ang aking ugali ang aking pagsabog kapag ang emga inintay kwayindinit sa lubanang aking dibdib, isang bagyong, naging alait, hindi dahi, esa labon, na hininte natin, kundi sa katotohanan, alam ko sa sarili ko ang hindi, ako ang tunay, nananal. Ang management ko ang gumawa ang paraan, hinintay ang magatamang connection upang balugtutin ang resulta. Pero ang bawat palapak, mula sa madla, ay parang punjal, inintay ang aking kainahan. Upang ipaalala na may mas malakas pa sa akin, isang hinente na muntik nang nagpadapa sa akin sa harap enehelat eselub ng locker room. Ang gumegea nino ay parang gumegea mata. Inintay ang aking bawat galaw. Hindi ko kinamumuhian ang keking Team Sheila ang nagbigay sa akin NG Corona na ganit ang bigot nito ay parang sumpa. Ang tunay na sakit ay ang katotohanang inintay ko muntek akong natalo. Ay sa lalaki, ay sa kalawang na ininta inatin bilang sagabal. Ang galos nagpawagyak, sa ilusyon ko na ako, ang pinakamalakas, ang garinengrin, ring na ito. Ang bawat suntok niya ay parang inintayang aking paga kamali at kahi nanalo. Ako sa puntos, alam kayo na ang tunay na panalo ay hindi akin. Ang kanyang manager ay galit, hinintay ang isang rematch. At ang idala na ito ay parang nalason saya aking dugo. Paano kung sa susunod ay wala nang madadadya? Paano kung ang inintay natang ay ang haking pagkatalo? Sa kabilang BNG, bayan, ang gusok mula sa karinderya ay bumabalot sa angin. Nuganet engga hinente. Dun ay mas madalim ang Myri na may boses na parang hinintayang bawat pagkakitang upang magmalaki ay nakikipagtalo sa kanyang tawong. Ang usapan ay tungkol sa karne-karne na inintay NG sakit engi emga lagnot engi emga inintay nakamatayan. Nadang, kumakain saya mag-residente. Huwag kang magmalinis, sabi niya. O teang bawat salita ay parang inintay na latigo sa balat. Ang kalinisan ay para sa mehea maina. Ang mundong gito ay para sa mehea marunong dumiskarte. Ang kanyang tauhan ay natatakot, inintay, ang mehea, babala NG barangay ang guni, ang mayari ay walang pakialam para sa kanya ang negosyo. Ay ihit, salat, at ang amgahin. Natinak ang kalitasan ay MG bagay na maring sakripisyo. Para sa kita, sa gitna NG usapan, ay isang lalaki ang naglalakad patungo sa akin. Ang kanyang muka ay puno NG. Mga ininta, hindi ko kayang basahin. Pasensya na, hindi ako nakaritin sa laban mo, sabi niya sa akin.
isipan kahit hindi ko sigurado kung narinig ko kito ng malinaw. Sinabi ko sa kanya ang totoo na nanalo ako. Pero ang panalo ay parang abo sa aking bibig. Tambalang, June, bulong ko, o teang, bawat salita ay parang ininta, inapagamin, iking kainahan. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking kalaban, ang lokoking hinente, natin bilang banta sa aking pangarap, isang penalo na lang, at makakapasyok na ako sa malaking laban sa ibang bansa. Pero ang lalaking, iyon ang kanyang igasuntok. Ang kanyang lakas ay parang gininta, inapanahinip, na nagpapakita, haking mehia takot. Mas malakas ba talaga si Yasuo? Tanong niya. O ang bawat salita ay parang ginintay na kutsilyo sa haking puso. Hindi ko matanggap ang katotohanan, ngunit alam ko ito saya kaibuturan ko. Ang panalo ko ay dahil sa daya. O ang tunay na laban ay inintay pa ring natan. Essay galat at takit. Isang madilim na plano ang sumibol sa kinisipan. May kilala ka bang taga si Kuijer? Bulong ko. O ang mga salitang iyang ay parang inintay na sumpa. Alam kayo na mali ito na malitang desperation ay parang anino hinente ang kahinaan upang lamunin ako. Kung hang lalakin ilang hang tanging at lang sa king pangarap. Anda akong ibentaang lat kahit ang aking kaluluwa upang maalis siya. Saya aking landa sa ibang parte bajan. Isang lalaki Rosario na nagpapakita mehea inintay. Isang ang nag-iisa siyang lumang gusali. Ang entablado ay alos gumona. Ngunit ang kanjang mga agbang ay puno kumpiyansa. Si ay sanay na sa ganitong pagtatanggal. Hinintay ang bawat paligsahan bilang pagkakataon upang ipakita ang kanyang galing. Ang kanjang mehea damit ay mamahalin. Ang kanjang katawan ay hinente. Nga hinente. Natang bilong. Simbolo kagandahan at lakasan sa bawat galaw niya. Ang kumpiyansa ay parang likas na bagahi, kanjang pakataw. At sa lahat kanjang sinalian hindi pa siya natalo kailanman. Ngunit nang tumihil ang musika mula sa kanyang speaker, isang babayang lumapit. Dala ang tubig o tipawis sa mukat na parabang hinintay niya ang sandaling ito upang ipakita ang kanyang presensya. Ang bawat sandali sa baryong ito ay parang inintay na pagsubak ang palong na dadian puno en karinderayang hinente mga sekreto ang laban na hinente mga daya o teang entabladong hinente mga pangaraplat ito ay mga piraso siyang mas malaking larawan. Isong hinente na hinintay natin mula saya simula o habang ang araw ay patulo isapagsikat. Ang gemega anino ay lumalaki. Hinintay ang aming magapatch kamali. Inintay ang aming mga desisyon na parabang ang barayong ito mismo ay isang nilalang na may saraling plano. Hinintay ang tamang sandali upang ipakita ang tunay nitong muka. Ang galit ko ay paranggapo na ininta yang tamang sandali upang sumiklap, ngunit sa harap babayang gito, ang aking mehea salita ay biglang naglaho na parabang inintay katahimikan ang aking pagkakamali. Lumapit ako sa kanya, hindi upang tsakapin, kundi upang harapin ang emgahin, enentay naton sa haming mga puso. Ang tagal mang nawala, bulong ko sa aking isipan, abang ang kanjang gamehea mata ay hinintayang aking galit, ang aking sakit. Ang bawat araw na wala siya ay parang dinintay na sugat at gayon sa unang pagkakataon na magkarap kami, hinintay na ya ang aking paguna. Nuganat ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat, mehea. Inintay na pagmamahal, mga. Hinintay na oras na inakala kong akin may iba ka na ba? Tanong ko sa aking sarili. Kahit alam ko nang sagot ay magpapalala lamang
Saki Mejia, inintay, mahal ko ang pamilya kayo. Sabi niya sa aking isipan, at ang bawat salita, ay parang gininta. Inalatigo sa aking dibdib ang kanyang ina, ang kanyang mega. Kapatid lahat, sila ay hinintay natin bilang dahilan ng kanyang paglayo. Enguni, ese lub kayo, isang boses, ang bumiyabalong, ginagamit mo lang sila. Ang bawat salita niya ay parang inintay na pagsubok. O teeng, aking galit ay parang anino na hinintay ang tamang sandali upang lamunin kami pareho. Kung ganito ka na ngayon, paano pea kapag kasal na tayo? Bulong ko, o teang, ideya NG, inintay, natin bilang, mag-asawa ay biglang, napalatan NG isang ininta, inamas madilim isang hininta, kung saan siya imagajing akin, nuganet sa presyo NG, kanyang kalayahan. Ang kanyang emga luwa ay inintay ko at sa bawat patak, nararamdaman ko ang kapangyarihan. Ang kontrol na inintay natin noon upang patunayan na ako ang inintay niya. Sa kabilang bahi NG, baryo, ang gumaga ay inintay natin NG Mejia bagon simula. Nuganet para sa akin ito isang payala NG Mejia inintay na hindi naitaw mabat. Pagising ko, NG haking kwarto ay puno NG alikabok na parabang hinente NG bahe NG hemeng pagbabliko pang ipakita ang MG hinente netang nun. Lumabas ako at dun sa labas Niger aming tahan ang aking kuya ay nagi engi amoy nito ay ininta inatin bilang alahala NG emga simpleng araw. Esay palejet nea. Tatlong lalaki ang nero nemega hinente natin bilang emga bagong muka sa baryong. Ito ang kanilang emga engaiti ay ininta natan bilang pagtanggap no ganap ang kanilang emga mata ay parang hininta emga sikreto. Magandang umaga, sabi nila, o tehang bawat salita ay parang ginintay na pagsubok sa amin bagong buhay. Sumali ako sa kanila at sa harap NG isang mahabang lamesa sa labas. Hinente natin ang dalawang malalaking bangus na inyaw NG haking kuya. Ang hongin ay malamig hinente ang amin Mejia. Katagwan na pagol mula sa makabang biyay o tesaya unang pagkakataon, ramdam ko ang isang kakaibang connection sa EGA, lalaking ito. Sila'y megaya estranggero, engunitenge, kenalange, emga kwento ay inintay, natin bilang, emga piraso NG borayong, nagbago na isa saya kanila ay mula saya, Cebu isa mula sa lady, at hangki sa pahay, umaawa NG isang karinderya sa bayan. Ang kanalang megaya, inintay. E iba sa yamin. Ang gunit hang bawat. Salita nila parang inintay natin. Bilang palala NG. Mejia pangarap. Na inintay natan. Noon, deiti. Puno NG bua. Ang baryong, ito bulong. Kok saya haking. Isipangawang. NG Mejia. Lalaki ay nakukuwento tungkol sa MG inintay natin sa kanilang buhay. Ang bahay na tinitiran nila ay dating pagari, NG aming Mejia, kapitbahay, MBA inintay, na tanuno na umalis, na patungo sa ibang bayan, sa ibang bansa. Ang baryo ay naglaw na, hinintay natin ito bilang kanlungan. Ngunit ngayon, ito ay parang isang laboran, NJMJA, ala-ala hinintay ang aming megapek. Bakit kau bumalik? Tenong NG isa o teang kanyang boses ay parang ininta inapunyal sa haking dibdib. Mayemga hinintay kaming ayusin sagit ko sa haking isipan. Nuganet ang katotohanan ay mas madilim age utang, mege ubenta, mege hit na hinintay natin mula saya Maynila paketopos NG aming pakin. Ang haking kuya yumalis kasama ang dalawa sa enggalalaki. Inintayeng bajang hupang bumili NG gamit. Naiwan ako kasama ang isa. Ote ang aming kwentuan ay inintay natang bilang isang pagkakataong
upang makilala ang isa't isa. Si Jai isang lalaki na puno ng kumpiyansa. Hinintay ang mga entablado ang mga may lepajen sa kabilang ang agala ang kanyang ninjiti ay parang hinintay natan bilang simbolo ng mga pangarap na hinintay natan nun. Pwede kang maging artista, sabi ko sa aking isipan, o tete ang kanyang tawa, hinintay natin bilang sagot. Ang kanyang makaibigan ay may konika na long, hinintay rin isang baksinjero na hinintay ang malaking laban sa ibang bansa at isang chef na hinintay ang tagumpayan ng kanyang karinderya. Ang kanilang mga pangarap ay mataas, hinintay natin sila. Bilang inspirasyon ng guni, sa aking puso, ramdam ko hang bigat aming sariling mehya, inintay. Sa ngayon, kailangan ko munang magtrabaho, bulong ko, o ang bawat salita, ay parang inapangga ko sa aking sarili. Ang aming ipon ay hindi sapat o tete, ang hinintay natin mga utang. Ege pangarape parang anino na hinintay ang tamang sandali upang lamunin kami. Habang nagpapatuloy ang aming kwentuhan, ang hongnin ay hinintay natin bilang saksi at ang barjo ay timik, hinintay ang aming mga susunat. Nahak nuganit sa bawat sandali, ramdam kayo ang mga mata sa dilim. Hinintay ang gomingge, igaminga-minga sikreto. Hinintay ang aming mga pagkakamali na parabang ang lugar na ito mismo ay siyang nilalang na hinintay natan mula sa simula. Handang ipakita ang tunay nitong muka kapag hinintay natin ang tamang oras. Ang mga salita, ang gihaking, kujay parang mehiaibla pag-asa, nuganit sa bawat paghinga ko. Ramdam ko ang bigat mga hinintay natin mega pangarap na hinintay natan noon. MJ utang na hinintay natan Gianda natin sikreto na hinintay natin sa dilim. Huwag kang magalala, kaya natin tubulong ko sa aking sarili kahit ang tattoo. Hindi ko sigurado kung paano ang berayong ito na dating puno bugay ay galong parang isang laberangen MAJ. Inintay hengente ang gaming pagkakamali upang ipakita ang tunay nitong muka. Habang negusap kami tungkol saya, mga pangarap, ang aking puso ay inintay ang isang sagatmaga pangarap na isinantabi kayo. Mga ininta inakailangan kong arapin bago ko muling makabot ang sarili kong. Mga hinint, kailangan ko munang magtrabaho, sabi ko sa kaking isipan, at ang bawat salita ay parang inapangga ko na kailangan kong tuparing, hindi lamang para sa aking, kundi para sa aming dalawa. Kinabukasan, ang baryo ay natutulog pa hinente ang kataymikan Gabi Yupeng, Jakapingang, Mejia residente nito. Nuganet Saisang, Bayay, AMEMJ, Inintayay, hindi nito siyalog. Tatlong lalaki ang makakasama. Ang mga boses nila ay hinintay ang kataymikan upang punang ito. Nga plano, mga sekreto, mga inintay na mas madilim kaysa sa gabi mismo. Ang usapan ay umikot sa akin sa aking kwento. Sa mega inintay natin na hindi ko inaasasyan. Kwentuhan lang, sabi ni nag-isa. Nuganet ang kanyang tawa ay hinintay natin bilang isang pagsubok. Isang pajala na ang magyawagong muka sa borayong ito ay may saraling mga inintay. Ang isa sa kanila ay inintay ang aking pagkatao, ang aking atensyon, at sa bawat nijitiniya, ramdam ko hang isang kakaibang bigat na parabang inintay niya ako bilang bahagi kanyang sariling plano. May iba ka na bang gusto? Tanon NG isa. Ite ang bawat salita ay parang gininta, inapunyal sa akin dibdib. Ang usapan ay lumipat sa isang babae mula sa nakarahan ay isang hinintay na inintay natin bilang bahagi
NG kanalang emga plano. Hindi na siya mahalaga. Sabi NG, isa, at ang kanjang boses ay puno NG galit. NG mehea inintay na hindi na chupat. Ang bawat salita niya ay parang hinintay na sumpa. Hinintay ang higa isang babae na inintay Nathan. Bilang dahilan, NG kanjang sakit. Sisingilin ko siya, bulong niya, at ang bawat salita ay hinintay natin bilang isang banta isang plano na hinintay ang tamang sandali upang may sakatuparan. Ang usapan ay lumipat sa isang mas madilim na hinintay plano na hinintay natin mula sa sikwisyo. Isang lugar na hinintay Nathan bilang simbolo NG mehea bagay na hindi Nathan dapat panggalanan. Kinibukasan ang madaling arawa hinintay natin NG emja bulong. NG emja sekreto na hinintay natin. Sa dilim, dalawang lalaki ang nag-usap sa harap NG isang bayi. Ang kanalang emga bosesay inintay natin bilang mehea punjal sa katahimikan. Kailangan natin NG litrato. Sabi NG isa, ote ang bawat salita ay parang inintay na piraso NG isang mas malaking plano na ang usapan ay tungkol sa isang babae ay isang hinintay na inintay natin bilang biktima NG. Kanilang galit maganap ka NG. Litrato niya, sabi NG isa, ote ang kanyang bauses ay puno NG kumpiyansa. Hinintay ang tamang sandali upang simulan ang isang ritual na hinintay natin bilang sumpat. Ang buwan ay hinintay natin bilang saksi at ang gabi ay hinintay natin bilang kasama saya. Kanilang magaplano na ganit sa laikit NG bintana. Isang pares NG mehea mata ang hinintay Nathan. Hinintay ang emga salitang niranig sa dilim. Ang aking kuya nagising na sa kabila NG madaling araw ay hininta yang gamehea bulong na ito. Hininte ang gamehea sikreto na hindi Nathan dapat narinig ang barang. Bulong niya sa kanjang isipan. Ote ang bawat salita ay parang ininta, inakawa sa kanjang dib. Sino ang hinintay nila? Ano ang plano nila? Ang emga, tanong na ito ay inintay natin bilang emga. Anino hinintay? Ang tamang sandali upang lumabas saya, liwanag. Kuya, gising ka na? Bulong ko. Ote ang konyeng sagot ay inintay natin bilang haisang palusot ay isang parahan, yupeng, itago, ang konyeng. Narinig, natatay ako, sabi niya. Ngunit, alam ko na ang kenjang mega mata ay inintay natin bilang emga. Saksi NG. Isang bagay na mas madilim habang inihanda ko kang aking sarili para saya raw ang hacking. Kuya ay inintay natin bilang haisang lalaking may sariling media inintay. Pupunta ako sa Santo Rosario, sabi niya. Ote ang bawat salita ay parang ininta inakbang patungo sa isang bagong simula. Ang interview na inintay niya ay isang pag-asa nuganit sa laikide NG kanjang mehea inihiti. Ramdam ko ang kanyang kawa. Ang gachang mehea inintay na narinig sa dilim. Ang barjo ay timik nuganit. Ang emga hinintay natin ay hindi natut. Ang mga bulang. Ang mega plano. Ang emga sampa late NG ito ay hinintay natin bilang emga piraso. NG ay sang mas malaking larawan. Hinintay ang tamang sandali upang ipakita ang tunay na muka NG borayong. Ito, ote saya bawat hakbang. Ko ramdam ko ang mehea mata sa dilim. Hinintay ang aming mga pagkakamali, inintay ang aming mga sikreto. Na parabang ang lugar na ito mismo ay isang nilalang na hinintay natang mula sa simula handang. Lamunin kami kapag hininta natin ang tamang oras. Ang madilim na gabi ay parang kumot na bumabelot sa baryo. Hinintay ang mega sikreto na dahan-dahang lumalabas mula sa anino. Habang naglalakad, kami pauwi mula saya. Bayan ang hacking. Mehea akbang ay mabigat na parabang inintay NG. Lupa ang bigat. NG king. Emga inisip. Sa king Toby. Ang lalaking kasama ko ay puno
NG Engiti, Nogenet Enge, Ange Kanyeng, Mata, ay hinente, Enge Gaisang. Bagay na hindi ko maunawaan, nag-practice ako sa bayan. Sabi niya sa aking isipan, o tite, ang kanyang boses, ay perang, inintay na musika puno. Ang kumpiyansa ngunit may halong kaba. Ikaw, ano na nagrem ginawa mo? Tanong niya, o tete ang aking sagot, ay simple. Nyuganet puno NG, emga ininta, hindi ko masabi. Namalengke ako, bulong ko, para magluto NG, paborito ulam NG, kuya keyo, ang bawat salita ko ay, parang, inintay na piraso NG normalidad, ay zeng pagtatangkang, itagoang, mahea hinintay, natin mula sa, nakarahang puwid ba, kitang samahan magluto, tanong niya, at ang kanjang ni Jiti, ay inintay natin bilang, isyang, panjaya. Ngunit may isang kakaibang bigat saya kanyang, mega salita. Sumanggayon ako, kahit ang aking puso, ay inintay ang isang bagay na hindi. Kayo may poliwenag. Habang naglalakad kami, biglang napahinto ang mundo. Isang babayang papalapit. Ang kanjang mega mata, ay inintay natin bilang, isang pajala, NG isang nakarahan. Na hinintay natin nun, ang lalaki saya. Aking tabi ay biglang nagbago ang kanyang inggiti ay nawala at ang kanyang kamay ay initay ang aking braso. Inila ako palayo na para bang initay enge don ang aming pagtekas. Narinig kayo hang isyang boses na tumatawag sa kanyang gipanggalang unit hindi siya lumingon. Ang kanyang katahimikan ay inintay natin bilang isang sikreto. O teeng haking kaba ay inintay natin bilang siyang babala. Sino yun? Bulong ko. Ngunit ang kanyang sagot ay hinintay natin? Bilang isang palusot, wala yun. Delikado run. Sabi niya, o teengon, kanyang boses, ay hinintay natin bilang isang pader. Hinintay ang aking megotanong upang itago ang katotohanan. Sinabi niya na may emgalaygo na hayop sa daan, na guneteng, tunay na hayop ay, nasa kanyang emga mata isang, hinintay natin mula, saya kanyang nakaraan, ang gabi, ay inintay natin bilang isang saksi, o te habang naglalakad kami, emga, anino ay parang mega kamay, na hinantay ang gaming, emga pagakamali. Sa kabilang bagi NG baryo, ang haking kuya'y naglalakad, pawi mula sa trabaho. Ang kanyang emga hinanta natang bilang emga japakenji, isang lalaking nagdadala. Emga hinanta natang sa di ka laywan. Naranik niya ang emga bozemga bulo. Nainintay natin bilang mehea piraso NG, isyang mas madilim na plano. Nagtago siya, hinente ang katahimikan upang marinig ang mehea sikreto na hindi natin dapat nalaman. Nasimula na ang ritual, sabi NG isa o teang, bawat salita ay parang napunyo saya kanyang dibdib. Ang usapan ay tungkol sa isang lalaki, isang kalaban na hinintay natin bilang banta o teenga. Plano ay inintay natin bilang isang sumpabulukin ang kanyang mege kamay, putulin ang kanyang lakas upang hindi na siya makalaban ang guni. Ang tunay na inintay ay mas madilim, isang bayat na hindi pera kundi isang daw, isang alay na inintay natin bilang presyo NG kanilang mehea. Inintay anyong kaibegi sabihin na ito. Bulang NG akin kuya sa kanyang isipan o tete ang kanyang kaba ay hinintay natin bilang isang babala. Ang kusapan ay lumipat sa hisyang, baba hisyang, hininta na hininta inatin bilang biktima NG kanilang galit kung wala na siyang silbi, siya na langkang yalay natin. Sabi NG isa, o te engo bawat salita, ay parang gininta inalason sa honggin. Ang plano ay hinintay naton, bilang isang, ritual isang, bagay na hinintay, naton mula sa dilime NG, o tete ang aking kuya ay hinintay natin bilang isang saksi. Hinintay ang tamang sandali upang maunawan ang tunay na panganib. Pagising ko, kinabukasan, ang aking kuya ay inintay natin bilang isang
lalaking may sariling, emga pupunta ako sa Santo Rosario para sa interview, sabi niya, OTM, konyang boses, ay inintay natin bilang isang pangako. Alam ko na mayangga, ininta si Jang narinig mege, sikreto na hinintay natin bilang, mege panganib. May hiring pa ba run? Tanong ko, ote ang aking boses, ay inintay natin bilang isang pag-asa, isang pagnanais na makasama siya sa kanyang labang. Ngunit ang kanyang sagot ay hinintay natin bilang isang paalala. Magpahinga? Ka muna, ako na muna ang magtatrabaho. Ang kanyang mehea salita ay puno NG pag-aalala. Nuganet sa laikait na to, ramdam ko kang kangang takot-takot sa mehea. Ininta inatin sa dilim, takot sa megaplano na inintay natin mula sa megaboses sa gabi, hobang ang araw ayon tunting. Sumisikat, ang baro ay inintay natin bilang ay isang laberang, emga hininte, pangarap na hinintay natin noon, utang na hinintay natin ngayon, sikreto na inintay natin sa dilim. Ang emga bulong gabi, ang mega plano mega lalaki, ang mega hinintay natan mula sa nakara. Ang lahat ito ay hinintay natan bilong mega piraso, engi siyang mas malaking larawan. Hinintay ang tamang, sandali upang ipakita ang tunay na muka borayong ito, otit saya bawat hakbang. Ko ramdam ko ang mata sa dilim. Hinintay ang aming maga pagkakamali, inintay ang aming maga sikreto, na parabang ang lugar na ito mismo ay isang nilalang na hinente natan mula sa simula handang. Lamunin kami kapag natin ang tamang oras ang katahimikan. Baryo ay parang inintay na panahinip. Ngunit sa bawat anino mege, sikretong hinintay natin, negaabang nalamunin ang aming ege puso, pagaling ko saya aking pinaktataguan ang aking dibdib ay mabigat, na parabang ininta gabi ang aking takit. Yupeng palakasin ito. Ang mega narinig ko ay hinintay natin bilang mega punyal, emga saletang hinintay natin mula sa dilim, emga plano na hinintay natin bilang magasumpa. Hindi ko lubos maunawaan ang lahat, nuganet ang bawat bulong ay hinintay natin bilang isang bawala may hinintay silang ipapawarang. OTT ang presyo ay isang tao isang alay na hinintay natin bilang sakripisyo. Nuganet ang lalong nagpabigat sa akin puso ay ang panggalan ang aking kapatid hinintay natin bilang bahagi ang kanilang masamang plano. Ote ang babing inintay natin bilang kapalit kanjang mehea inintay pekarating ko sa hinenta keoeng. Tamang sandali hinente enge pageles lalaking kasama haking kapatid nakita kausea. Ang kanyang ngiti ay hinintay natin bilang isang maskara, ngunit hindi ko siya sinagot. Ang aking enga mata ay hinintay natin bilang emga saksihin ang kanjang pagladyo bago ko inadya. Ang haking kapatid sa loop ang linis na kusina, sabi niya, at enge kanyeng boses ay puno saya hinintay naitan bilang isang alahala enge emga simpleng araw. Nuganets ang aking puso ay hininte naitan bilang isang tambol kaba hininta ang tamang sandali upang enge ay nintay natin mula sa dilim. Mariket huwag kakneng makipag-usap sa kanila. Bulong ko at hang bawat salita ay parang inintay na pader. Hinintay ang kanyang egetanong upang protektahan siya. En kanyang magamata ay hinintay natin bilang emga katanungan, ngunit ang aking boses ay hinintay natin bilang isang babala. Masasama sila, sabi ko, at ang bawat salita ay hinintay natin bilang isang katotohanan na hinintay natin mula sa gabian. Sinabi ko sa kanya ang ganemga narinig ko ang plano enge emga lalaki ang ritual na ininta initang mula sa sequijor. Ang baba ang hinintay natin bilang alay at ang kanjang panggalang na inintay natin bilang
bagi NG kanilang masamang plano. Iwalayang niya ang kanyang kasintahan para sa'yo. Sabi ko, Oteang, bawat salita ay parang inintay na lason. Hinintay ang kanyang gulat upang ipakita ang tunay na panganib. Ang kanyang muka ay ininte natin bilang isang larawan NG. Pakalito, nuganit hang haking puso ay inintay inatin bilang isang lalaking andang protektang si Jakait. Ano pa hang mangyari? Kailangan nating umalis. Pulong ko, Oteang, bawat salita ay parang ginintay na pangako. Hinintay ang aming patakas mula sa baryong ito na inintay natin bilang kanlungan. Ngunit negalon ay parang bitag. Magsara ka nengin, pinto tete bintana bukas. Sabi ko, Otete, ang aking boses ay inintay natin bilang isang utos. Hinente ang kanjang paksanot, yupeng laitas, siya mula sa mehya, hinente natan sa dilim. Hindi na siya nakasagot, hinintay natin ang kanyang katahimikan bilang tandaan gen kanyang takot. NG kanjang pakalito, NG kanjang pagtanggap sa mehya, inintay natin. Kinabukason, abang naglalakad ako sa palengke NG. Bayan, Engaraw ay hinente netan. Bilang isang ilusyon NG kalaitasan, nuganet ang emga, anino ay hinente na. Bilang emga, paalala, NG emga, hinente na. Mula sa gobi, isang baba, eng lumapit sa akin. Ang kanyang muka ay hinente, nitang bilang, ay sang alahala, NG isang, sandali sa danang babing, Kinintenetang bilang bagi NG, nakarahan NG, lalaking kasama konun. Ang kanjang mahea mata ay puno NG katanungan. Inintay natin ang aking mega sagot upang maunawaan. Ang mega hinintay natin, kumusta ka? Bulong niya sa aking isipan. Ngunit ang tunay na tanong ay inintay natin bilang isang babalang sino. Ako sa loko singiyan. Ano ang hinintay natin sa kanyang puso? Ang palang ay timing. Nuganit ang bawat pwesto ay hininte Nathan bilang ay isang saksi NG emga hininte natin minga plano. Enge sikreto, enge sumpa na hinintay natin mula saya dilim. Ang babae siya, King Arab, ay ininta initang bilang ay isang piraso. NG nakarahan, ngunit hang haking puso ay hinintay natin bilang isang lalagyan. NG meha hinintaying to mong sandali upang maunahang ang tunay na panggonib. Ang baran, ang mega, lakaking hinangte, natang bilang emga kabigan lahot sila. Ay inintay natin bilang mekanino, hinente ang aming meha pakakamali upang ipakita ang tunay nilong maka. Ote saya bawat hatchbang, ko ramdam ko ang mata sa dilim. Inintay ang aming maga sikreto, hinintay ang aming maga pakakamali na para banggang lugar na ito mismo ay isang nilalang na hininte natang mula. Sa simula, handang lamunin kami. Kapag hining natin ang tamang oras, ang aking kapitat, ang aking kuya, ang babeng. Ito lahat kami ay hininte Nathan bilang emga piraso, enek aisang mas malaking larawan. Hinante na ton bilang emga biktima enehi emga hinante na hinante na ton mula sa adil. Nuganet sa kabila eneke takit. Eneke maga inintay natan mayazang. Bagay na hininta ka iyosa eking puso. Ang lakas na protektahan ang aking kapatid. Eng pag-asa na makatakas mula sa mega inintay natin. Oteeng pangako na kahit anong mangyari hindi kami susuko. Ang baro ay inintay natin bilang isang labirinten guni. Esa aking puso, inintay netang ang isang datang palabas. Hinintay natan ang isang ininta ina magbibiga isa amin NG kalayahan. Mula sa mehea anino na. Ininta inatan mula sa simula. Enge palang ay parang isang labyrinth NG inintay. Ang bawat pwesto ay inintay Nathan bilang emga saksi NG, emga sakreto, nadahandohang lumalabas mula sa jilin.
Habang nakatayo ako ron isang babae, ay lumapit. Ang kanyang muka ay inintay natin. Bilang isang alahala. NG, isang sandali, sa dahang. Ang babaeng nakasalubong natin. Ang hinintay natin bilang bahagi, NG siyang nakarahan na hindi ko lubos maunahan. Ikaw ba ang kasama niya, kapon? Tanong niya. O ang kanyang bauses ay hinintay natin bilang isang babala, puno NG kabahat syakit. Ang bawat salita niya ay parang ininta, inapunjal, pininta, enga kaking, emga tanong yupang, ibunya gang tunay. Na, hangganip, huwag kang maniwala saya kanya, bulong niya, at ang kanyang majay mata ay hininte, na time bilang, emja salamin NG, emja hininte, na timing imegay lua, emga hininte, na ininta inatin, bilang syakit NG, kanyang nakarahan. Siya ang kasintang ko, sabi niya, at ang gawat salita ay inintay natin bilang isang katotohanan na nagpabigat sa akin dibdib. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang syakit. Ang emga hinentenetang bilang emga pasa sa kanyang katawan o tekalyalua. Ang emga hinentay naton bilang emga abuso na hinentay naton mula sa lalakin. Hinantay naton bilang kaibigan. Iko na ang bago niyang inintay. Bulang niya o ang mehea, salitang hilon ay parang inintay na lason. Hinintay ang hekintakot, yupeng palakesan, ito, ang geking isipan. Ay bumalik sa mega salita, ang gihaking kuja, sa emga inintay netam, mula sa gabiang ritual, ang galay, ang plano, na ininta inatin, bilang isang sumpa. Hindi ka ligtas, sabi niya, o ang bawat salita, ay hinente, netam bilang, isang paalala, na ang baryong ito, ay hindi kanlungan, kundi isang bitak na hinintay natin mula saya simula bago pa, at siya makasago, ang kanyang megamata ay inintay natin. Bilang mehea, saksi NG isang baga, na mas madilim, napalingon ako sa kanyang tinitingnan at dun. Ese di kalawan, ang lalaki ay nakatayo. Ang kanyang tingin ay inintay natin bilang isang banta puno, ang grem galit, eti hinintay. Ang kanyang muka ay parang inintay na. Maskara ingunesa, likit nito, ramdam ko ang isang hayop na hinintay natin bilang panganib. Tumakbo tayo, bulong NG babae, at ang kanyang kamay ay inintayin natang bilang isang gabay. Hinila ako palayo, mula saya palengke palayo, mula sa meha inintay natin. Ang aming, emga pa ay ingintay natin, bilang, emga yapak ang nuganit ang kagubatan, ay inintay natin, bilang haizang, labirin, hinintay ang aming mga pagkakamali, upang lamunin kami. Bakit? Dito, tayo pupunta, bulong ko. Abangang, mehea sangga, ay inintay natin, bilang mehea kamay, na sinusubukang abutin kami. Kailangan kong kunin ang nanay ko, sabi niya. Otete ang kanyang boses hinintay natin, bilang isang pangako, hinintay ang kanyang pamilya upang ilaitas sila mula sa meha hinintay natin. Nuganit ang aking puso ay hinintay natin bilang Isang tumble kaba, hinintay ang aking kuya na nasa trabaho pa, hinintay ang isang paraan upang tawagan siya. Maganap na lang, tayo NG, telepono, kapag nakalayo, na tayo, sabi niya, o teang, bawat salita, ay ininta inaitang, bilang isang plano, hinintay ang aming kaligtasan, upang maabot ito na ganit, sa hitna aneke kagubatan. Ang dilim ay hinintay natin bilang isang kawe, at mula sa meha nino, isang lalaki, ang biglang sumulpot. Ang kanyang emga, kami, ay ininta, initan, bilang emga, tanikala, o tewago pa kami, makatakas. Ininta, inija, ang babae. Inintay ang kanjang katawan upang duruhin ito sa kanjang. Yakap, ang kanjang, emja saigo, ay hinente. Natan bilang, emja hinente, nagonete, ang aken puso, ay hinente. Naton bilang, ay sing, lalajyan ng takate, hinente ang syakit na inintay natin, mula sa simula. Bakit ka tumatakas? Bulong niya,
OTT ang kanyang boses, ay hinintay natin bilang isang sumpah hinintay ang aming megape, kakamali upang parusahan kami. Eko na ang bago ko. Sabi niya sa akin. Oteng, bawat salita ay parang hinintay na lason. Inintay ang haking katawan hupang gagawin sa kanya hinintay ko hang aking sarili na tumakbo. Nuganet ang kanyang mga kami ay hinante natan bilang mga tanikala. Hininte ang haking katawan hupang jakaping ito maikpit. Ang kanyang mga labi ay hinintay natin bilang isang pagsubok. Ngunit pilit kong iniwas ang aking muka, hinintay ang aking kalehan upang panatilihin ito. Ang babae sa haking tabi ay bumangon, ang kanyang mga kamay ay hininte, netong bilong sandata. Hinintay ang lalaki upang sampalin siya, hinintay ang kanyang galit upang labanan ito. Ngunit sa China, aming laban, isang bagong hininte, ang dumitingsing kamao na inintay natin bilang isang tagapagligtas. Inintay ang muka, lalaki upang duruhin ito. Ang aking kuya ay hinintay natin bilang isang mandirigma. Ang kanyang mga kamao ay inintay natin bilang mga hinente, ustisya. Ang lalaki ay natumba. Ang ganjang dugo ay nintay naitang bilang isang paalala. Ang gikanjang pakatalo. Umanda ka bulong niya, nuganet ang kanyang boses, ay hinante naitan bilang isang walang kwentang banta, hinintay ang kanyang megakaibigan upang ipakita ang kanilang lakas. Naganet ang aking kuya ay ngintay natin bilang isang padarhinintay ang aming kalitasan. Upang protektahan ito, kailangan neting umalis? Sabi ko, ote ang bawat salita ay hinintay natin bilang isang plano. Hinintay ang aming pagtakas upang mahabot ito. Ang babae ay inintay natin bilang isang kasama. Hininte ang kanjang ina upang isama siya sa aming pagtekas. Kailangan neting sunduin siya. Sabi niya, OTT ang kanyang boses hinintay natin bilang isang pangako. Hinintay ang kanjang pamilya hupang hilaitas sila mula sa mga hinintay. Netan, noganeteng haking puso ay hininta inaitan bilong hay sang lalayan. Kaba, hininte enge. Posibilidad na ininta inaitan. Enge, lalaki, enge kanjang. Inahupang gamiton. Laban sa amin, hindi tayo pwedeng magiwahiwalay, bulong ko, at ang bawat salita ay hinente natin bilang isang pangako. Hinente ang aming pagkakaisa upang harapin ang maghinintay natin. Habang nagmamadali kaming umalis, ang kagubatan ay hinintay natin bilang isang labirin. Hinintay ang aming magpagkakamali upang lamunin kami. Ang gunisay king puso, hinintay natin ang isang liwanag isang hinintay natin bilang kalehan. Hinintay natin bilang isang bagong simula. Ang baryo, ang mga lalaki, ang mga sumpala, ang ito ay hinintay natin bilang ang ganino. Ingunichi sa umen paktakas, hinintay natin ang gisang. Daam palabas, hinintay natin ang gaisang. Hininte na magbib sa amin kapayapaan. Mula sa mehea, inintay natin mula sa simula. At kahit ang mahea mata sa dilim, ay hinintay natin ang aming lakas. Hinintay natin ang aming pakasa upang harapin ang mga hininte. Natan at makalaja mula sa kanilang imega, tanikala ang gilim. Enge gabi ay parang kumit. Natin, mabelot sa mga ininta, inanggalon, ay unti-unting lumalabas mula sa mega anino. Habang nagmamadali kaming umalis, enge mega salita ni Marta ay inintay natin bilang isang pangako. Kailangan kong kuning ang nanay ko. Nuganet ang aking puso ay hinintay natan bilang isang lalagyan. Kaba, hinintay enge, posibilidad na enge. Mga lalaki ay inintay natin bilang mga hiyop na nagobong. Saya kanyang tahanan, hindi maganda ang plano mo. Long kayo. Ngunit ang kanyang determinasyon ay hinintay natin bilang isang pader. Hinintay ang kanyang pamilya upang iligtas sila. Sama na lang natin siya. Sabi ko, at hang bawat salita ay hinintay natin bilang
isang plano. Inintay ang aming pagkakaisa upang araping ang mahea. Inintay natin pagkatapos mahigit kalahating oras ng pag-impact. Hinintay natin ang pinto bilang isang hadlang. Ikinandado ito bago kami tuluyang umalis. Ang daan patungo sa tahanan ni Marta ay hinintay natin bilang isang labirin. Ang bawat akbang ay hinintay natin bilang isang pagsubok. Nuganat ng buksan, niya ang pinto. Ang katahimikan ay hinintay natin bilang isang ilasyang OTT. Ang sindak ay hinintay natin bilang isang katotohanan. Dun, sa sala, ang dalawang lalaki ay hinintay natin bilang mehea demonyo. Ang kanalang mga nenggishi ay hinintay netan bilang mga banta. At ang katawan NGIna ni Marta ay ininta inatin bilang isang sakripisyo na kaviti o walang buhay. Anon, ginawa niyo ang saiga niya ay hinintay natin bilang isang nuganit enge kanilang megayatawa ay inintay natin bilang isang sumpa mula ese kwarto. Ang ikatlong lalaki ay hinintay netan bilang isang anino. Ang kanyang katawan ay hinintay natin bilang isang benta. Mabuti OTT dumating kau. Sabi niya, OTT ang kanyang boses hinintay natin bilang isang lason. Hinintay ang aming maga pagkakamali upang parusahan kami. Walang makakalaitas, bulang niya, o ang bawat salita ay hinintay natan bilang isang atol. Maliban sa akin, na inintay niya bilang isang tropeo. Hindi ako sasama sayo. Sigaw ko. Ngunit ang kanyang galit ay hinintay natin bilang isang apoy. Hinintay ang aking pagtutol upang durugin. Ito ang kaguluhan ay hinintay natin bilang isang digmaan. Ang kaming makakatawan ay inintay natin bilang megasandata no ganit engese kamalong mga kamao ay inintay natin bilang mga tanikala. Ang aking kuya ay hinintay natin bilang isang mandirigma. Ang kanyang mga santok ay hininta natan bilang mga. Hininta nuganit ang laban ay ininta natin bilang isang bitag. Sa isang iglapang Japana ay hininte natan bilang punjal. Hininte ang kanjang like hidupang bumakon ote ang kanyang dugo ay hinintay natan bilang isang sakripisyo. Ang aking shiga ay hininte natan bilang isang inintay. Naganit ang kanyang katawan ay hinintay natan bilang isang palala aming pagkatalo. Habang ang aking kuya ay hinintay natin bilang isang bayani, ang babay sa akin tabi ay inintay natin bilang isang biktima, dinakma at sinaktan hanggang siya mawalan. Malay. Ang aking katawan ay hinintay natin bilang isang laruan. Nuganit, ang aking emja saiga ay inintay natin bilang isang laban. Kahit na ang aking lakas ay inintay natin bilang isang ilusyon. Ang lalaki ay inintay natin bilang isang demonyo. Ang kanyang mga kam ay inintay natin bilang mga tanikala OTT. Ang kanyang mga salita ay hinintay natin bilang isang sumpa. Ang gayna ng babay ay hinintay nata bilang isang sakripisyo. Ang kanyang dugo ay ininta inetang bilang isang presyo. O ang aking mage alua ay inintay natin bilang isang hininte na hindi na may babalik. Nang molang ako Himalay, hinintay natin bilang isang kalungan nuganet ang hakin pagising ay inintay natin bilang isang bagong simula. Sa isang bay na gawa, sa pawid isang matanda ang hinintay natin bilang isang gabi. Ang kanyang magasalita ay hinintanatam bilang isang pangako justisya. Hindi mo kailangang ikuwento ang lahat. Bulong niya o ang kanyang jakap ay hinintay natin bilang isang haplosaya aking megesugat. Ang aking kuya ang gina babae ang aking pagataw. Lahat ito ay hinintay natin bilang engga hinintay na
ninakaw sa akin. Nugunit ang kanyang magasalitay, hay-haynente natang bilang isang pakasa. Pwede ka pang makabangon sa mga sumunod na buwan. Ang aking mga ay inintay nating bilang isang pagaro. Ang bawat orasan ay hininte natin bilang isang sandata at ang aking puso ay hininte natin bilang isang lalagyan. Ang matanda ay inintay natin bilang isang guro. Ang kanyang itim na libro ay inintay natin bilang isang gaway. Ote ang mga hayop ote insekto ay initang bilang mga kasama sa haking pagiganti. Nang makabisa ko kang lakat ang aking plano ay hinente natin bilang isang sumpa. Hinente ang mga lalaki upang duruhin sila sa Arab. Maraming tao ang lalaki ay hinente natin sa kanyang ring. Ang kanyang mehiya kamao ay hinintay natin bilang sandata. Nuganit ang aking horasyon ay hinintay natin bilang isang lason. Ang kanyang katawan ay inintay natin bilang isang sakripisyo. Ang kanyang mata ay inintay natin bilang isang bawala. O tengengemga, yuwa ay hinintay natin bilang isang hetal. Ang pangalawang lalaki ay inintay natin sa kanyang entablado. Ang kanyang mga kamay ay inintay netam bilang mga kasangkapan. Ngunit ang aking mega insekto ay hinintay natin bilang mega punyal. Hinintay ang kanyang katawan upang durugin ito. At ang huling lalaki ay hinintay natin sa kanyang fashion show. Ang kanyang ngiti ay hinintay natin bilang isang maskara. Nuganit ang gaking. Manika ay hinintay natin bilang isang sumpa. Hinintay ang kanyang mega ngipin upang gumuho. Hinintay ang kanyang hininga upang mawalat. Sa isang madilim na silid, ang king, mga kandila ay inintay natin bilang mga saksi. Ang akin mga orasyon ay hinintay natin bilang at ang haking puso ay inintay natin bilang isang lalagyan. Kapayapa ang nangyakapin. Kao ang metanda. Ang kanyang megasalita ay hinintay natin bilang isang paalam. Mag-iingat ka, ang haking bagong simula ay inintay natin bilang isang paghasa. Hinintay natin bilang isang daan patungo. Saya Cebu patungo sa isang goy na natin bilang kalehen. Habang umalis ako ang baryo ay inintay natin bilang isang alahala. Nuganete ang aking mga lua ay hinintay natin bilang isang paalala. Mga hinintay natin minga sugat. Mga sakripisyo mga ininta inanagbiga isa akin. Lakas yupeng magsimula. Muli sa bush ang isang lalaki ay hinintay natin bilang isang bagong hinintay. Ang kanyang ngiti ay hinintay natin bilang isang haplos. O ang kanyang kabaitan ay hinintay natin bilang isang pakasa. Ibabangon ko ang sarili ko, bulong ko at ang bawat salita ay hinintay natin bilang isang pangako. Hinintay ang aking kuya upang bayaran ang kanyang mega. Hinintay natin bilang isang bagong simula. Ang baryo ay hinintay natin bilang isang labyrinth. Nuganet ang aking puso ay inintay natin bilang isang hinintay natin bilang isang dahan palabas mula sa Emehia Anino na hinintay natin mula sa simula. Shoutout sa lahat sumusuporta sa kwentong. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubalbat sa mga hinintay natin bilang mga tagahanga mula kay Edgardo Fontanilla, Irma Umali, Romar J. Dagsahan, Josefina Fulias, Hiroshi Zel Tapales, Gina Sa Family, Hengeng Kai, Colalona, Merly Fatalia, Maura, Adoras Espiritu, at sa lahat Iva, pang sumuporta kayong lahat ining tay nat imilang inspiration mga kwentong ito. Salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa susunod. Hinintay natin